Paano kung ang pagsalba sa planeta ay nangangahulugan ng pagsuko sa paglago ng ekonomiya? Ito ang mahirap na desisyong hinaharap ngayon ng mga gobyerno, mamumuhunan at botante dahil ang pandaigdigang ekonomiya ay nasa sangandaan kung saan ang laban sa climate change ay kontra sa hangarin ng paglago ng ekonomiya. Ngayon lang naging ganito kaseryoso ang mundo sa issue ng pagbabago ng klima. Mahigit sa 145 bansa na bumubuo ng humigit kumulang 77% ng pandaigdigang greenhouse gas emissions ay nagtakda na o nagsasaliksik ng mga layunin para sa net zero sa mga darating na dekada. Ang pagbabawas ng polusyon ay naging isang pandaigdigang prioridad, hindi lang para sa pangangalaga ng kalikasan, kundi para rin sa pampublikong kalusugan, seguridad sa enerhiya, at pangmatagalang katatagan ng ekonomiya. Pero may problema. Ang pinakamabilis na solusyon ay bawasan ang mga aktibidad na sanhi ng emissions. Ibig sabihin nito ay ang paggamit ng mas kaunting uling at gas, kuryente, bakal at semento, abyasyon, pagpapadala, pataba, petrochemical, at maging ilang bahagi ng industrial na agrikultura. Ang pagpapaliit sa mga sektor na ito ay may gastos dahil sila ang malalaking employer at pangunahing export source sa mundo. Kung masyadong mabilis ang pagpapaliit, hindi lang emisyon ang nababawasan kundi pati trabaho, paglago ng sahod, at oportunidad ng tao umangat. Ang hindi komportableng tensyon na iyan ang siyang nagdala sa degrowth, na dating isang akademikong konsepto, papunta sa pangunahing usapan tungkol sa klima. Sinasabi ng degrowth na dapat bawasan ng mga bansa ang produksyon at konsumo ng likas na yaman sa mundo na may limitadong yaman. Sa teorya, ito ay mas maliit, mabagal, at napapanatiling ekonomiya na may mas kaunting basura, emisyon, at higit na pagtutok sa kapakanan kaysa walang katapusang paglago ng gross domestic product. Habang tumitindi ang halaga ng agham sa klima, mas lumalakas ang ideyang ito. Ang degrowth ay nababanggit na sa mga ulat ng Intergovernmental Panel on Climate Change at United Nations Environment Program, at nagiging mas karaniwan ang konseptong ito. Ang Capital in the Anthropocene ni Kohei Saito, na bumenta ng mahigit 500,000 kopya sa Japan, ay nag-ambag sa pagsikat ng degrowth sa publiko. Ngunit habang nakakuha ng atensyon ang degrowth, ang mga kapalit na kaakibat nito ay lalo ring nagiging malinaw. Halimbawa, nabawasan ng Europa ang kanilang mga emisyon ng higit pa kaysa sa halos anumang rehiyon sa mundo. Bumaba ng humigit kumulang 37% mula noong 1,990 hanggang 2023, habang halos triple naman ang paglago ng kanilang ekonomiya. Ngunit ang transition ay hindi dumaan ng walang kapalit na gastos. Ang carbon pricing at reforma sa enerhiya ay nagtaas ng presyo ng kuryente, nagpasikip sa mga pabrika, at nagdulot ng protesta gaya ng Yellow Vest sa Pransya. Ipinapakita ng hapon na kahit isa kang bansang may mababang emisyon, maaari ka pa rin makaranas ng mahinang paglago dahil sa mga suliraning estruktural tulad ng pagtanda ng populasyon, mababang kapanganakan, at deflasyon. Nangyayari ito sa mundo kung saan halos 700 milyong tao ay nabubuhay sa matinding kahirapan, na may mas mababa sa $2.17 at 15 sentimo kada araw. Para sa kanila, ang degrowth ay mas tunog banta kaysa climate policy. Kung titigil sa paglago ang mayayamang bansa, isasara rin ba ang pag-unlad ng iba? Kaya't may dilema tayo. Alam natin na hindi kakayanin ng planeta ang patuloy na pagtaas ng emisyon. Alam natin na ang biglaang pagbabawas ay mas tatama sa ilang manggagawa at rehiyon kaysa sa iba. At alam din natin na ang pagsasabi sa halos 1 bilyong tao na hindi pa nakakaranas ng kasaganaan na tanggapin na lang ang mas mabagal na paglago ay tila manhid at maaaring magdulot ng kaguluhang pampolitika. Kaya tulad dati, may mga tanong tayong dapat sagutin. Kung hindi maiiwasan ang pagbabawas ng emisyon, aling bahagi ng ekonomiya ang talagang kailangang lumiit at alin ang hindi? Paano hinaharap ngayon ng mga bansa ang trade-off na ito? Posible bang sabay umunlad at bawasan ang carbon emissions? O di talaga maiiwasan ang ilang degrowth? Kung susuriin mo ang pinagmulan ng global emissions, malinaw ang larawan. Hindi karamihan ng global emissions ay mula sa plastic bag or sa mga di nagre-recycle. Nagmumula ito sa mga aspeto ng modernong buhay na madalas nating hindi napapansin. Enerhiya, konkreto, bakal, gasolina, at pagkain ang pangunahing pinagmumulan ng global emissions. Sa totoo lang, sila rin ang ilan sa pinakamalalaking employer at pinakamalalaking exporter sa buong mundo. Ang mga mabibigat na industriya tulad ng bakal, semento, at petrochemical nag-aambag ng 22% ng carbon dioxide emissions sa mundo. At kung palalawakin mo pa,
at isasama ang buong sektor ng pagtatayo at konstruksyon, aabot ang bahagi nito sa halos 37%. Para maabot ang net zero, hindi lang basta kaunting pagbabago ang kailangan ng mga industriyang ito. Ang ilan sa kanila ay kailangang magbago ng husto na may mga bahagi talagang liliit. Tingnan natin ang kuryente. Para matanggal ang carbon emissions, dapat lumipat ang mundo mula carbon at gas tungo sa renewables. Sa papel, madali lang yan. Pero sa maraming lugar, ang mga planta ng fossil fuel ang haligi ng ekonomiya ng rehiyon. Kapag maagang nagsara ang planta ng karbon, hindi lang manggagawa pati kontratista nawawalan ng trabaho, bumababa ang lokal na buwis, at unti-unting humihina ang mga bayang malapit dito. Nakikita natin ang ganitong tensyon sa buong mundo ngayon. Sa United States, ang West Virginia at Wyoming ay nawawalan ng trabaho dahil lumiit ang operasyon ng mga minahan at planta ng carbon. Sa India, ang carbon pa rin ang bumubuhay sa milyon-milyong manggagawa. At sa South Africa, kung saan 80% ng kuryente ay galing pa rin sa carbon, ang sunod-sunod na brownout ay babala na kung gaano kahina ang sistema. Sa ganitong lugar, ang biglang pagsasara ng planta ay maaaring magdulot ng panganib sa rehiyon. Lumalago pa rin ang sektor ng enerhiya. Sa ngayon, humigit kumulang 76 na milyong tao ang nagtatrabaho rito at mahigit 5 milyong bagong trabaho ang nadagdag mula noong 2019. Pero hindi doon napupunta ang paglago, kung saan nagsasara ang mga planta ng carbon. Ang mga bagong trabaho sa enerhiya ay nasa manufacturing hubs, grid infrastructure, at clean tech supply chains, na madalas malayo sa mga rehiyong umaasa sa fossil fuels. Bagaman mas mura ang renewable sa papel, mahirap pa rin ang aktwal na paglipat. Ang bakal at semento, na bumubuo ng 14% ng carbon monoxide, dalawa sa mundo, ay mas mahirap pang gawing mababa ang carbon. Ang problema, di tulad ng ibang sektor, kailangan nila ng matinding init at prosesong kemikal na naglalabas ng carbon monoxide. Dalawa kahit gaano kaepektibo ang pabrika. Halimbawa, sa paggawa ng limestone bilang cement clinker, mga 0.6 na tonelada ng carbon monoxide. Dalawa ang nalalabas kada toneladang semento. Para mailagay sa tamang perspektibo, ang paggawa ng sapat na semento para mapuno ang isang Olympic-size na swimming pool ay naglalabas ng emisyon na halos katumbas ng taunang carbon footprint ng isang bayan na may humigit kumulang 700 tao. Habang hindi pa laganap ang malilinis na teknolohiya, ang pagbawas ng emisyon ay madalas nagreresulta sa mas kaunting produksyon ng semento at bakal, na may direktang epekto sa mga tao. Gumagamit ang mundo ng 4.2 bilyong toneladang semento taon-taon. Kung mabawasan ang supply, may magkakasunod na epekto ito. Natitigil ang pabahay, nadedelay ang kalsada at tulay, tapos nagtatanggal ng tao ang kontratista at unti-unting nawawala ang trabaho sa supply chain. Mas malaki ang epekto nito sa mga hindi maunlad na bansa. Marami pa ang nasa proseso ng pagtatayo ng mga pangunahing pangangailangan tulad ng pabahay, ospital, planta ng kuryente at kalsada. Kapag mahirap makuha ang materyales, naaantala ang infrastruktura na magbubukas sana ng trabaho, kita, at mas mataas na pamumuhay. Sa abyasyon at pagpapadala, wala pang murang, malawakang magagamit, at zero carbon na gasolina na papalit sa kerosene o bunker fuel sa buong mundo. Kaya kailangan ang pagbawas ng emisyon ngayon, kahit ayaw ng karamihan tulad ng mas kaunting paglipat. Sa ngayon, umaabot sa humigit kumulang 35 milyong komersyal na biyahe ng eroplano ang ginagawa sa buong mundo. At ang pinakamalalaking emisyon ay nagmumula sa mga long-haul na ruta na nag-uugnay sa mga ekonomiya. Kung bawasan natin iyon, bababa ang emisyon pero mabilis ang epekto. May mga rutang mawawala, mababawasan ang koneksyon, at mas mahal ang natitirang biyahe. Ganito rin sa pagpapadala ng kalakal. Mahigit 80% ng pandaigdigang kalakalan ay dumadaan sa dagat, na pangunahing pinapagana ng mabibigat na fuel oil, isa sa pinakamaruming uri ng gasolina sa mundo. May mas malilinis na alternatibo, pero mahal o kulang pa ang supply para sa malawakang gamit. Kaya, ang pagbabawas ng emisyon mula sa pagpapadala ngayon ay kadalasang nangangahulugan ng mas kaunting kargamento, na nagpapataas ng presyo hindi lang ng mga luho, kundi pati ng mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, gamot, at mga materyales sa pagtatayo. Malaki ang epekto nito sa mga umuunlad na bansa dahil umaasa sila sa kalakalang pandagat. Para sa kanila, ang mas mataas na gastos o pagkaantala ng ruta ay apektado ang seguridad sa pagkain, akses sa gamot, at ekonomiya, pati agrikultura. Sa bukirin, ang emisyon mula sa alagang hayop, methane,
at pataba ay halos 12% ng global greenhouse gases. Kapag tiningnan ang buong sistema ng agrikultura at pagkain, responsable ito sa halos 1/3 ng global na emisyon. Ang problema ay halos palaging nagiging mas mahal ang pagkain kapag binawasan ang mga emisyong ito. Kahit anong paraan mo gawin, gamitin ang mas kaunting abono, mag-alaga ng mas kaunting hayop, o baguhin ang operasyon ng mga bukirin. Tumataas ang presyo ng pagkain at ayaw ng kahit anong gobyerno na masisi sa pagpapamahal ng mga bilihin. Totoo na may potensyal ang precision agriculture, regenerative farming, at mga pakain sa baka na nagpapababa ng methane sa pagbawas ng emisyon. Ngunit sa ngayon, maaga pa ang mga ito. Hindi pa pantay ang paggamit at hindi pa kayang magbawas ng malaki sa emisyon nang hindi tumataas ang gastos. Kaya ito ang pangunahing dilema. Ang panandaliang abot kaya ay taliwas sa pangmatagalang katatagan ng kalikasan na nakita na natin sa totoong buhay. Sa Europa, ang mas mahigpit na carbon pricing ay nagdulot ng 37% pagbaba ng emisyon mula 1,900 hanggang 2023. Pero may kapalit ang transisyong ito. Ang mas mataas na presyo ng carbon ay nagtaas ng halaga ng enerhiya at ang presyo na ito ay pinakamabigat para sa mga industriya na umaasa sa murang kuryente para manatiling kompetitibo. At oo, tumriple pa rin ang ekonomiya ng Europa sa panahong ito. Pero may tinatago ang numerong iyan na mahalaga. Ang pagbaba ng emisyon sa Europa ay dahil sa paglipat ng mga industriya sa ibang bansa. Kahit mataas pa rin ang konsumo ng European Union sa bakal, semento at chemical. Kaunti na lang ang ginagawa nila sa bansa nila. Kaya hindi nawala ang mga emisyon. Inililipat lang ito sa mga bansang gaya ng Turkey, India o China na mas madumi ang produksyon. Sa mayayamang bansa na may iba't ibang ekonomiya, kayang pamahalaan ang ilang pagbabagong dulot ng pagbabawas ng emisyon. Sa Denmark or United Kingdom, napalitan ng serbisyo, teknolohiya, pananalapi, o renewable energy ang lumiit na sektor ng carbon. Sa mga bansa na may gitna at mababang kita, iba ang sitwasyon. 8.5% ng populasyon sa mundo ay nasa matinding kahirapan. Bilyon-bilyong tao ang nakadepende sa trabaho sa mga industriyang pinapatamaan ng mga pulisya sa klima. Para sa kanila, ang bawas aktibidad ay agad apektado ang sahod, pagkain, at pag-unlad. Oo, kailangan talagang mabilis na mag-decarbonize ang mundo. Pero ibig sabihin nito, may sektor na liliit, kahit pansamantala, at maraming ekonomiya ang di pa handa sa magiging itsura nito. May mga bansang nararanasan ang ganitong suliranin at ipinapakita ng kanilang karanasan kung gaano kasilan ang balanse ng klima at paglago. Tingnan natin ang ilang case study. Halimbawa, ang Hapon ay may isa sa pinaka-enerhiyang epesyenteng ekonomiya sa mga mauunlad na bansa na may mas mababang per capita emissions kaysa Estados Unidos, Canada o Australia. Naitala ng Hapon ang pinakamababang emissions mula 1,900. Siyam na po kahit malaking populasyon at pangunahing industrial na bansa ito. Sa madaling salita, ang Japan ay halimbawa ng low-carbon society na nais ng maraming bansa. Kaya tingnan naman natin ang kabilang panig ng timbangan, ang ekonomiya ng Hapon. 3 dekada nang nakakaranas ang Hapon ng mahina o mabagal na paglago ng ekonomiya. Mula kalagitnaan ng 1,970-S, halos hindi gumalaw ang sahod kapag isinasaalang-alang ang inflasyon. Mabagal na proseso ito. Pero kapag sinamahan pa ng kakaunting matatag na career path para sa mga mas batang manggagawa, lalong tumitindi ang pressure at habang tumatanda ang populasyon, lalo pang nadadagdagan ang bigat dahil mas kaunti ang manggagawang bumubuhat ng mas malaking responsibilidad. Tama na ang hamon ng ekonomiya ng Hapon ay hindi dahil sa emissions, pero pinapakita ng direksyon nila na ang low emission at efficient na ekonomiya ay hindi garantiya ng kasiglahan, pagtaas ng sahod o pag-angat sa buhay. Tingnan natin ang pangalawang case study. Ipinapakita ng Hapon ang tagumpay sa kalikasan kahit bumabagal ang ekonomiya. Habang sa Costa Rica, tagumpay sa kalikasan ay may kasamang mga oportunidad sa ekonomiya. Imbes na paliitin ang sarili, nagbuo ang Central America ng ekonomiyang nakasentro rito. Noong 1980-S, humarap ang Costa Rica sa matinding pagkalbo ng kagubatan at pagbagsak ng kalikasan. Pero sa halip na mag-focus sa mga industriyang sumisira sa kalikasan, binago nila ang kanilang direksyon. Ipinanumbalik nila ang kagubatan na ngayon ay higit 50% ng bansa mula 21% noong dekada 80 at ginawang pundasyon ng turismo ang pangangalaga sa kalikasan. Pero hindi doon nagtapos. Halos lubos din silang lumipat sa renewable na kuryente, kung saan mahigit 78% ng kanilang enerhiya ay nagmumula sa hydropower, hangin at geothermal na mga pinagkukunan. Naakit ang mga kumpanya ng teknolohiya
at mga tagapag-empleyo ng serbisyo sa kanilang politikal na katatagan at malinis na infrastruktura ng enerhiya. At kahit na ang Costa Rica ay hindi isang mayamang bansa, ayon sa pamantayan ng kanluran, palagi itong nakakamit ng mas mataas na inaasahang haba ng buhay at mas matitibay na institusyon kumpara sa maraming bansa na kapareho ng antas ng kita nito. Oo, sa maagang pamumuhunan at tamang estratehiya, pwede kang umunlad at maging berde. Pero tandaan, maliit ang Costa Rica at may natatanging benepisyo tulad ng hydropower, politikal na katatagan, at matibay na serbisyong ekonomiya. Hindi lahat ng bansa ay pareho ng kondisyon. Kaya hindi mo agad magagamit ang modelo ng Costa Rica sa India, Nigeria, o Vietnam at asahan ang parehong resulta. Nasa gitna lang ang karamihan ng bansa sa mundo. Habang magkaiba ang Japan at Costa Rica ng posisyon. Karamihan sa mga bansa ay nagtatransisyon ng mabilis para maiwasan ang sakunang pangkalikasan. Pero dahan-dahan rin para maprotektahan ang mga manggagawa at industriya ng ekonomiya. At dito papasok ang malaking tanong. May paraan ba na mapalinis natin ang mundo nang hindi tayo naghihirap? Ang unang magandang balita ay hindi lahat ng bahagi ng ekonomiya ay kailangang lumiit. Sa katunayan, may ilang sektor na lalago ng malaki. Isa sa pinakamabilis lumagong industriya ngayon ang malinis na enerhiya. Noong nakaraang taon, nagdagdag ang mundo ng record na 500 at 85 gigawatts ng renewable na kuryente, mahigit 70% ng bagong kapasidad ng kuryente. Kasabay nito, umabot na sa terawatt-hour na antas ang paggawa ng lithium-ion na baterya, isang milestone na di inaasahan 10 taon na ang nakalipas. Binabago ng mga pagbabagong ito kung paano ginagamit at iniimbak ang enerhiya sa ekonomiya. At ang perang pumapasok dito ay sumasalamin doon. Noong 2024 umabot sa 2.1 trilyon ang global investment sa malinis na enerhiya, halos doble ng fossil fuels. Ibig sabihin nito ay mga trabaho, supply chain, at industrial cluster na nalilikha sa paligid ng malinis na enerhiya. Ibig sabihin, may bahagi ng ekonomiya na pwedeng lumago kahit bumababa ang emisyon. Pero hindi ito nangangahulugang pantay ang oportunidad sa lahat. Ang United States, Europa, China, at Timog Korea na may murang kapital, matitibay na institusyon, o advanced na pagmamanupaktura ang nakikinabang ng husto. Ang mga bansang umaasa sa lumang industriya, gaya ng bakal, semento, o fossil fuels, ay nanganganib mawalan ng trabaho bago dumating ang bagong oportunidad. Para magtagumpay sa mabilis at patas na transisyon, kailangan ng mga bansa ng 3 bagay. Una, malawakang reskilling. Kailangan ng manggagawa sa humihinang industriya ng konkretong paraan para makapasok sa bagong industriya. Kailangan nila ng aktwal na paglalagay sa trabaho sa mga industriya na nagbibigay ng kapareho o mas mataas na sahod. Halimbawa, ang Ruhr Valley ng Alemanya ay nagawang palitan ang bahagi ng trabaho sa carbon at bakal sa pamamagitan ng mga dekada ng pamumuhunan sa high-tech na pagmamanupaktura at mga serbisyo. Maraming rehiyon ang hindi ito nagawa. Kailangan din natin ng nakatutok na pamumuhunan. Ang pinakamatagumpay na mga transition ay nangyayari kapag ang mga gobyerno ay nagpo-focus ng paggastos para sa malinis na enerhiya sa mga partikular na lugar para makapagsimula agad ng mga bagong industriya. Kapag sabay lumalago ang infrastruktura ng pagmamanupaktura at supplier, nabubuo ang lokal na ekosistema ng trabaho. Mas pinapadali nito para sa mga nawalan ng trabaho na mag-retraining, magpalit ng tungkulin, at manatili kaysa magsimula sa ibang lugar. Halimbawa ang United States Inflation Reduction Act. Naglaan ito ng daan-daang bilyon para sa lokal na malinis na enerhiya na nagbunga ng mahigit $100 bilyong na pamumuhunan mula sa pribadong sektor. Ginawa rin ito ng China 10 taon na ang nakakaraan. Kaya nangingibabaw ngayon ang kanilang industriya ng solar at baterya sa mundo. Ngunit ang ganitong paglipat ay nangangailangan ng matatag na pamilihan ng kapital, institusyon, at kakayahang tiisin ang hirap. Nakulang sa maraming bansa. Dito papasok ang ikatlong kailangan. Suporta sa mga bansang di kayang bumagal ang ekonomiya. Kailangan ng mahihirap na bansa ng mabilis na paglago para maiangat ang mamamayan mula sa kahirapan. Hindi patas na sabihan silang bumagal. Kung hinihingi ng pandaigdigang sistema ang mabilis na decarbonization, dapat din itong tumulong sa pagpupondo nito sa pamamagitan ng mga pautang para sa berdeng infrastruktura, paglilipat ng teknolohiya, at mga pangakong pondo para sa klima,
na talagang naipapatupad. Dahil kung wala ang suporta na iyon, ang mga bansang hindi gaanong responsable sa kasaysayan ng polusyon ang siyang magbabayad ng pinakamataas na halaga. Bumabalik tayo sa suliranin. Kailangang mabilis ang paglipat para sa planeta. Mahalaga ang makatarungang paglipat para sa katatagan. At ang masigla't makabago namang paglipat ay mahalaga sa mga oportunidad sa ekonomiya. Sa huli, ang tunay na hamon ay ang mapababa ang mga emisyon ng sapat na mabilis nang hindi sinisira ang mga ekonomiya o iniiwan ang buong mga rehiyon.